Mga kababayan, dadanasin ba ni Marcos Jr. ang kapalarang dinanas ng kanyang tatay noon? Na sila ay natanggal sa pwesto dahil ang kanyang tatay ay magnanakaw at diktador tuloy. Diktador lang pala, singiwi pala yung diktador daw, di umano. Deserve rin bang matanggal ni Ngiwi sa pwesto na katulad nung kanyang tatay at nasipa sa Pilipinas? Well, mga kababayan, tinanggal si Marcos Jr. noon or lumaya sila ng Pilipinas or pinalaya sila ng Pilipinas, kinidnap ba? Ano ang tamang nangyari? Basta dinala, nabungol lang daw noon ng ang mga kano. Baka ang sinabi ay iuwi yan sa Paway. Paway, right? Ilocos Norte. Eh, pagkarinig daw ng mga kano ay dalhin yan sa Hawaii. Kaya nasa Hawaii sila. Na Hawaii sila noon. Kinidnap papuntang Hawaii. Basta inalis sila sa Pilipinas. Maybe that was just a joke. Maybe that was a coincidence. Magkatunog ang Paway at saka Hawaii. Pero at least nakaligtas ang Pilipinas noon sa rehimen ng kanyang tatay. Ang tatay niya noon, di umano ay may mga pinapatay na mga kritiko, ayaw bumaba sa pwesto. Biro mo yun, 2 dekada mahigit, 21 years. Ang tatay niyan, ba't naman tayo pumayag na makabalik pa ang mga yan po? Tapos itong junior, mukhang mas malala kaysa sa tatay. Eh kung ano ba to, mastermind ba to ng korupsyon ngayon sa Pilipinas? Or wala siyang alam? Either way, inutil yan. Kung hindi siyang mastermind at wala siyang kaalam-alam or wala siyang magawa para tapusin ang pagnanakaw ng mga politiko na nasa ibaba niya, edi inutil. Inutil lang ba? Or baka lulong din sa ipinagbabawal na alam nyo na? Ang tatay ba niya noon may allegations of paggamit ng polboron? Wala. So mukhang mas malala pa ito sa tatay. Ngayon, may mga steps ang mga Pilipino, I think dalawa yung nakikita nilang hakbang, or nating mga Pilipino. Dalawa ang nakikita nating pamamaraan para tanggalin si Ngiwi. Ito nga po at meron na namang higanting rally na gaganapin sa kahabaan ng EDSA or motorcade muna ito. Pero sana ang mga tao ay huwag umalis hanggat hindi bumababa ang diktador. Why not? Ganyan naman ang people power eh. Pwede ba namang sasakyan lang? Pwede ba namang caravan lang? Pwede ba namang parada lang? Hindi! One time, big time, isahan na lang to. Nakailang rally na tayo eh. 2024, nag-rally na tayo eh. O anong taon na, anong petsa na. Eh, baka matapos paniwi yung kanyang term sa 2020. Ano pang kademonyohan ang gagawin yan? Ilang milyon, trilyon, bilyon pa ang mananakaw sa Pilipinas hanggat nakaupo yung inutil na yan. Sangkot ba siya or wala siyang kakayahan na ipakulong ang mga magnanakaw? Dalawa lang yan eh. Sangkot ka, mastermind ka, or inutil ka. Tama? So ang solusyon ng mga Pilipino, ayan po. I-EDSA ulit ang isang inutil or salot or pasakit sa Pilipinas na leader. Abay kaya yung mga kababayan, in-EDSA ang tatay niya noon, di ba? Nag-people power ang tao ng tanggal. Deserve ba ni Ngiwi na ma-people power din katulad ng tatay? Another steps na naiisip ng ating mga kababayan ay impeach si Ngiwi. PBBM may face impeachment complaint over betrayal of public trust. Ano yung kanyang mga pagsisinungaling at panlilinlang sa Pilipino? Or sinira niya ang tiwala ng taong bayan? Ano yung mga nakomit niya? Yan nga po yung balita, no? Pwede siyang humarap sa impeachment complaint, sabi ni Edgar Erice, isang congressman. The lawmaker claims some leaders of several groups, which he did not disclose, reached out to him and invited him to endorse an impeachment complaint against the president. So, si VP Sara kasi ang tinatarget nila. Taon-taon yan. Ayaw tantanan si VP Sara ng mga kaalyado ni Ngiwi. Or ng mga buhaya na nakikinabang sa nakawan. 'Di ba? 250 ang bumoto kay na i-impeach si VP Sara last year. Eh ngayon, ilan din kaya? Baka nga maging 300 pa. Kasi ilan ang buhaya ngayon? Nasa 350. Tingnan natin ha. Ilan ang congressman ngayon? Okay. 317. Kumonte. Ganon. Bakit nagkandamata yung iba or natalo? Ano ba nangyari? We have 317 members comprising 254 district representatives and 64 party list. 317. Feeling ko mga kababayan, mabibilang na lang talaga sa daliri natin ang matitinong
congressman. Kasi sigurado ako lalagpas sa 200 ang boboto para i-impeach si VP Sara. Wala eh. Namamantikaan eh. Ang mga buhaya namamantikaan ng gusto. Kaya, 'di ba? Sagana sa kamkam, kaya boto agad ng yes para i-impeach si VP Sara. Pero, meron din pong mangilan-ngilan na matitino pa sigurong buhaya, congressman rather, yung hindi matinong congressman, yun ang buhaya. May mga matitino pa rin, siguro mga kaalyado ng mga Duterte na nagbabalak na dapat i-impeach si Niue, which is, I think, dapat nating tandaan ang kanilang mga pangalan dahil ibig sabihin nito, sila ay mga matitinong congressman. Dahil naiintindihan nila na ito ay either inutil or baka mastermind nga ng malalang korupsyon. Plus, allegedly ay gumagamit pa ng ipinagbabawal na droga. Ngayon, kapalaran na ba ni Ngiwi na matanggal din sa pwesto? Itutulot ba ito ng langit? Destiny na ba ni Ngiwi ang matanggal sa pwesto katulad ng kanyang tatay? Kasi may nakita akong post na similar yata sa post ng sino kaya? Ito, yung kay Greco. Sinabi ito ni Chavit Singson, di ba? Parang open letter niya kay Bongbong Marcos. Dear PBBM, it's been 40 years since your father, President Ferdinand Marcos Sr. was ousted in 1986 to 2026. Noong 1986, natanggal si Marcos Sr. At ngayon ay 2026 na. Biro mo yun, 40 years na ang nakakalipas. 1987 yung ating konstitusyon, itong Cory Constitution na tinatawag. Okay? Na kailangan ng paltan, pero wala tayong tiwala sa mga nagbabalak magpalit, lalo na yung si Tambalos-Los. Okay? Itong gobyerno ni Ngiwi, hindi natin pwede mapagkatiwalaan na kalikutin ng ating konstitusyon. Ginagawa nila ng paraan, yung mga pirma-pirma na yan mga kababayan, delikado yan. Diba, merong People's Initiative. Pirma yun. Binudol nila yung mga, binibigyan nila ng mga ayuda. Yung mga pumipirma para bigyan ng ayuda, ginamit sa People's Initiative yung mga pirma. Ito kayang papirma ng mga double agents. Saan ito gagamitin? Hindi naman yan mapapalaya si Tatay Digong eh. Anyway, the 40 has a profound biblical meaning. 40. The number 40. It symbolizes divine judgment, trials, and testing. Example, 40 years in the wilderness. Ito ba yung yung si Jesus Christ ay nag-fasting? Tingnan nga natin. Tama? Di ba bago ipako sa krus si Jesus Christ? 40 days. Parang ito yun yung sinasabi niyang wilderness. Let's check. At the time Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil, he fasted for 40 days. Significant number of 40, mga atit kuya. 40 days and 40 nights, and afterwards was hungry. The tempter approached and said to him, if you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread. So maraming tukso. Pero alam niyo mga kababayan, may paniniwala yung mga Hapon na yung mga fasting, ito yung hindi ka kumakain. Parang natatanggal yung mga bad cells mo sa katawan at nare-replace ng mga good cells. Kasi walang choice ang katawan mo kundi i-consume, right? Yung energy and cells na nasa katawan mo, lalo yung mga stored fats mo and lahat, para may energy ka. So yung ginagawa ng iba pag nagfa-fasting, tubig lang talaga. Kaya natin ang 40 days fasting? Lulusog ba tayo ng bonggang-bongga? Kaya ba natin hindi kumain ng tinapay, chocolate, kape, kanin, karne? Good luck. Si Jesus Christ lang yata makakagawa niyan. It would take a lot of discipline. But still, napaka-importante pala ng 40 days na number or 40 na number. So yun siguro yun, 40 days in the wilderness, Nag-fasting si Jesus Christ. 40 days of flood. Ito ba'y nangyari sa Ehipto, mga kababayan? 40 is a one-generational cycle. Your age is also a parallel. Talaga? Your father has 68. Si Ngiwi ang tinutukoy. Yung father daw ni Ngiwi ay edad 68 nung natanggal sa pwesto. 68 si Marcos Sr. Your age now is 68 years old. So, parang ang pinararatingan ni Chavit, ito na yung perfect timing. This is a make or break situation. Kailangan magtagumpay tayo sa taong ito. Dahil baka destiny ito. Baka ito yung tamang panahon kung saan guided tayo ng langit
guided tayo ng lumikha. Magkaedad si Ngiwi at ang tatay niya, sa gantong edad, natanggal yung tatay niya, baka sa ganitong edad natin dapat tanggalin si Ngiwi. 40 years na simula na nagtagumpay tayo. Isang siglo yun ng henerasyon ng mga Pilipinas, not necessarily 100 years, but 40 years. Nag-succeed tayo 40 years ago. Baka dapat mag-succeed tayo 40 years after. Tama? These are echoes of history. Bilang paalala, no? Your father was known for jailing protesters. May mga pinapakulong din noon. Oo nga, no? And political opponents. Ayan, mga kalaban noon ni Marcos Sr. You the son are jailing political opponents, but in the contrary, you are jailing soldiers at this time. Yun nga, si Romeo Poquiz. Your father was recovering war gold and treasures. Kasi umupo ang tatay ni Ngiwi 1972. Hindi pa tayo fully recovered noon sa World War. Lugmok pa tayo. Pero since nga dito natambak, or dyan sa Pilipinas natambak ang mga gintong at mga loots ng mga Hapon, at dyan na inabot sa Pilipinas ang Hapon ng World War II, ay hindi nadala papunta ng Japan yung mga loots na pinagnanakaw ng mga Hapon nung nilusob nila ang iba pang bansa sa Southeast. So paikot no? Say for example, nilusob nila ang Vietnam, Cambodia, or ganun, Malaysia, wherever, Indonesia. Pabalik na sila ng Japan, so dadaan sila ng Pilipinas. Pagdating nila ng Pilipinas, bit-bit nila yung mga pinagnanakaw nila sa mga bansang dinaanan nila. Nagka-World War II, 1941 to 1945. So itinago pansamantala ng mga Hapon sa iba't ibang kuweba sa Pilipinas, sa Tapindagat, sa kabundukan. That's 25 locations daw itong loots ng mga Hapon, no? Yamashita treasure na tinatawag, ay nakatago sa 25 locations ng Pilipinas nung nag-World War. So, yun ba yung mga naka-recover? Yun ba yung mga na-recover nung tatay niya? Kaya ba yumaman si Marcos Sr. noon? Dahil nung mga panahon na nakaupo si Sr. within 20 years, 21 years, ay may mga natatagpo ang mga mga Japanese hidden treasures. Katulad na lang nung nakita sa Baguio, si Rogelio Rojas ba yun? Yung kwento ng Golden Buddha, na hindi lang pala yung Buddha na ginto, na solid, kundi hollow pala yun, nabubuksan pala ang ulo at punong-puno ng mga mamahaling bato sa loob. Diba, parang ginurgor yun So kung merong mga nare-recover noon ng mga ginto at mga mamahaling gamit na tangay-tangay ng mga Hapon at itinago sa Pilipinas, yun ba yung mga kinamkam ni Senior? Inagaw din sa mga nakakita, kaya tumodo ang yaman nila? Okay, ano yan? But you sold Philippine gold reserves. Or maybe nire-recover ng tatay ang yaman ng Pilipinas at ginto. Dahil nga naghirap ang Pilipinas dahil may World War. So pinauunlad ba ng tatay niya? Pero ang ginagawa naman ni Ngiwi sa mga gintong na-recover ay pinagbebenta? Yun ba yun? The convergence of the biblically significant number 40 with these repeating patterns suggests that far from being just a coincidence, history is repeating itself. Kasi nga ang tatay niya noon, sakim, and abuser ng, di ba, inaabuso ang power dahil pinipersecute yung mga bumabatikos noon. Kaya pala itong ating mga kababayan, isa sa ating national artist na si Francisco Sionil Jose, na magaling siyang gumawa ng ng mga novels. I think national artist na nga yan siya. Anti-Marcos yun. Sabi ko, ba't anti-Marcos to? Ay pro-Marcos ako noon. Ba't anti-Marcos to si Francisco Sionil Jose? Ay, syempre, naiintindihan niya kung panahon niya yun So legit pala kung bakit maraming mga national artists, mga writers natin, and whoever, mga poets, ang anti-Marcos kasi saksi sila kung paano umabuso sa power noon yung tatay. And ngayon, saksi tayo kung paano umabuso or kung gaano kainutil at kalulong itong nakaupong anak. So umuulit ang history. Bumalik sila sa power pero hindi naman sila nagbago, mukhang mas malala pa. Sa tingin ko, hindi naman kaya ni Ngiwi ang mag-persecute ng kaaway. Kaya lang, yung babaeng ahas,
yung pinsang Tambaloslos, plus yung mga binigyan niya ng power, lalo na yung mga taga Cavite na yan. Kilala niyo yung mga taga Cavite? Na hari-hari ngayon sa Pilipinas? Oh, iyan ngayon ang sumisira din sa pangalan. Akala ko ba i-recover niyong or i-redeem niyo ang pangalan ninyo? Babaguhin niyo ang nakasulat sa kasaysayan na ang mga Marcos ay hindi magnanakaw, hindi abusado, hindi diktador. Ay, ba't ganito nangyayari? Ang kapatid mo na ang may sabi, adik ka. Ang kapatid mo na may sabi, hindi ganito ang brand of Marcos. Hindi Marcos ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi Araneta, Andrew Mualdez. Galing sa bibig ni Mangga yan. Ewan ko kung ek-ek lang niya yun. Oh, but still, no? Mismong kapatid mo na nagsasabi na adik ka or hindi ganito ang tamang pamumuno. Siguro, yung underlying meaning nun sinasabi ni Mangga, kung ako na lang sana ang naging ka-running mate ni Sarah, di sana okay sana ngayon ng Pilipinas o maganda sana ang nagagawa ko. Mas matalino naman ako sa kapatid kong yan. Kapatid kong yan inutil ever since kasi nga spoiled brat. Oh, palibasa nga junior, so ini-spoil siguro ni Imelda, no? Nga pala, question mga kababayan. Paki-comment dyan sa comment section. Paano naging, kung totoo yung pulveron video ni na Miss Maharlika, na ito yung nagpupulveron. Kasi nakikita naman natin, dumudugo yung gums, tabingin na yung mukha. Nakitaan pa na puro pulbo sa nguso. One time na umaten sa araw ng kagitingan sa Bataan. Right? Nakita nyo ba yung mga pictures na yon? Oh, na-vlog na rin natin yan. So, kung totoo na adik ito, kailan siya natutong gumamit ng polvoron or kokaina? Kasi sabi ni Mangga, bata pa lang sila, alam na nila yan. Busy ba masyado noon si Melda at hindi yan nabantayan itong si Junior? Hindi ba disiplinaryan noon si Senior at napabayaan niya yung mismong Junior niyan? Malulong? Paano ito natuto? May miyembro ba ng pamilya nila na gumagamit nito kaya hindi siya nabantayan? Pinapabayaan na lang ba siyang bumarkada at magpakasarap noon, pumunta sa ibang bansa, mag-party, umattend ng concert, nasa mga party sa yate. Malay natin kung anong ginagawa nila sa yate, wala pa namang mga CCTV noong araw. Sila ba ay nambababae lang, or nanlalalaki lang, or nagiinom lang, or nagsasayawan lang, or nagpupulvoron na rin. Mismong mga bodyguards kaya, no? Mga security bodyguards ng First Family ang nagagamit para turuan itong magpulveron. Si Mangga bilang panganay, hindi niya nabantayan ang kanyang kapatid? Kung busy ang nanay niya at ang tatay nila? Ano pinagagagawa ni Mangga? Totoo ba na may mga kalibugan din ito si Mangga nung kanyang kabataan? Tatanong lang naman tayo. Kasi kung may kalibugan si Junior nung kabataan, dahil allegedly ay binibembang na rin yan noon pa, mga basketball players pa nga ang narinig ko. Narinig ko lang naman, mga tatuya. Di ba? Kunwari, magpapatawag ng basketball player para i-training yan siya sa sports, pero iba yata ang tinuturo ng basketball players. Or si Bembang Jr. ang nag-i-initiate ng, pakitusok nga muna ako ng konti kasi ang mga basketball players matatangkad, malaki ang panusok. Ay, ewan ko ba saan na tayo papunta. Anyway, history is repeating itself, presenting a modern-day period of trial and potential reckoning. Hindi kasi pwedeng iwi na ang mga Pilipino ay magbubulag-bulagan. Kung lumaban noon ang mga Pilipino sa tatay mo, sa tingin ko naman ang mga Pilipino lalaban din ngayon. Hindi man kami united, watak-watak man ang mga Pilipino, iba't iba man ang mga kulay. Dagdagan mo pa na kapuluan talaga ang mga ang Pilipinas, di ba? Dahil 7,000 islands meron, mahirap patawirin lahat ng Maynila ang mga taga-malalayo. But still, hindi mo maloloko ang lahat ng mga Pilipino. Saksi kaming lahat kung anong klase kang leader, lalo't pat ang pinaltan mo ay isang excellent na presidente. Sinanay kami ni Tatay Digong, nasanay kami kay PRRD, at namulat kami na pwede pala, no? Na hindi katulad ni Gloria at hindi katulad ni Ngoy Ngoy na inutil ang uupo sa Pilipinas. Nakakita kami ng pag-asa kay Tatay Digong. At nangako kang itutuloy yan pero hindi mo ginawa, pinakulong mo pa yung matanda. So hindi lang ito about paghihiganti sa ginagawa mo at ginawa nyo sa mga Duterte. Ito ay
Teka muna, bumalik tayo sa kadiliman sa panahon mo, okay na kay PRRD kahit may pandemic eh. Humina na ang makakaliwa, bumaba na ang cases ng droga, na-raid na ang mga laboratory. Ang mga kurakot pinapahiya, ang mga ayaw magbayad ng buwis pinagbayad, bilyon-bilyon. Dinagdagan ng sweldo ng mga kapulisan, mahal hindi lang ng mga ordinaryong Pilipino si PRRD, kundi pati rin ng mga military and uniformed personnel. Ngayon, mahal kaya ng mga makakisig at ng mga sundalo itong si Marcos Jr., mga ate at kuya? I hope you can repent and mend your ways, and as President, plead for God's mercy to save yourself, your family, and the nation. Magdadasal kaya si Ngiwi at hihingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan? Naiintindihan kaya ni Ngiwi na maaaring umulit ang kasaysayan lalo pat merong significant number, which is the number 40? 40 years na tanggal ang tatay niya. Makayanan kaya niya na i-survive? Na pwedeng maulit ang kasaysayan after 40 years? Kaya ba niyang i-let go ang paggamit ng pulveron? Kaya ba niyang pigilin ang kati ng kanyang palad? Kaya ba niyang itigil ang kati ng kanyang paa at puro lamyerda ang ginagawa? Ano ang mga ginagawa niya abroad? Hindi naman siya makapangumbida ng mga investors. Sino mag-i-invest sa Pilipinas? Baha ang krimen. Palpak ang mga infra. Sobrang ma-traffic. Kurakot ang mga nakaupo. Nagsisipaglayasan ang mga negosyanteng foreigner sa Pilipinas lumilipat sa Thailand, mga ate at kuya. So anong ginagawa niya abroad? Hindi kaya hinahakot ni Ngiwi ang mga pinagnanakaw? At itinatago lalo na sa Middle East. Paborito nila ang Middle East, even Singapore. Plus, meron pa silang mga ina-unfreeze na di umano yung mga dati pang kinamkam ng kanilang mga magulang. Makakapagmilay kaya si Ngiwi? May katiting pa kayang konsyensya ang adiktador? Paki-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.